Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, October 17, 2023. So maganda naman yung galaw ng market natin. So at least nag-bounce siya, no? Nagkaroon siya ng bullish engulfing candle. So nag-close tayo 6,280.9. Tapos medyo malakas nga tayo kasi wala na siyang magic na pabagsak, magic na closing natin. So nag-up tayo 1.32%. And then lumabas kahapon na nag-worry tayo kasi more than 300 million. So bumalik naman. So meron tayong 276.42 million na net foreign buy po dito sa market natin. So very volatile lang yung mga kandila natin kasi tiga 1% yung galawan natin from the past few days. So dahil dyan, medyo marami po yung nag-bounce dito sa mga trending stocks natin. Si dito, medyo nag-pullback siya, nag-drop ng negative 1.37%. So nananadya pa siya. Kasi ang laki naman nung tinaas siya yung mga nakarang araw, di ba? Sumipa siya ng more than 12%. So okay lang yung counting pullback na nangyari naman sa kanya. Tapos si Ionic, so ito medyo nakabuelo. So nag-up siya ng 6.2% for today's trading. Pero nung nakaraan, di ba, nag-up na rin siya ng halos 8%. So more or less 15% na yung tinaas nitong si Ionics mula sa kanyang reversal. Meron siyang net foreign sell na 760K. Ito si dito, may nakita pala tayo 1.67 million na nag-support naman sa kanya. Okay? Tapos si FCG, so nag-bounce after ng 9%, di ba kapon yung drop niya, pero malit lang, 1.49%. Meron siyang around net foreign sell to, no? 298K. So wala pa, medyo tulog pa si FCG pero at least meron siyang green candle. Tapos si green, ayan, usapang green, green na naman siya, no? So nag-up siya ng 2.22%. So very good, paunti-unti. Pero diretso naman na umakyat yung price. And then ito yung humatak sa market natin for today kasi si Converge, medyo malakas, nag-up po siya ng 4.70%. So parang nabuo ulit yung isang flag formation nito, nag-breakout siya sa flag naman niya. Okay, so anyway, maganda yung galaw ni Converge. And then si Alter natin is malakas din po siya, so nag-recover na rin. Nag-up siya ng 6.17%. Okay, so majority ng stocks, medyo maganda po yung galaw natin kasi sumipa naman siya. So siguro sinundan natin yung galaw ng US market kasi yung closing nila kahapon, medyo malakas naman siya. Pero ngayon, parang pa-pullback ulit po doon sa US market. Ayan. So disclaimer guys sa mga bago or nanonood ng channel natin. So as usual, for education purposes lang po ito. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved po dito sa trading sa market. So due diligence lang po sa mga stocks na binibili mo na lang. So make sure alam mo po kung ano yung mga fundamentals ng mga stocks mo. Okay? So follow mo din ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka sa daily trending stocks review natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine market. Okay? So maraming salamat ulit sa mga nakasubscribe. Check mo na lang po yung ating daily trending stocks video, yung ating mga company reviews, yung mga sample trades po natin, tapos yung mga basic indicators, so bullish ulit yung ano natin na yung candle natin. Building your fundamentals is yung mga risk management. So check mo na lang po kung ano yung mga ginagawa natin dyan plus yung ating mga stock market studies naman. Okay? So double check mo na lang. Or follow mo din ako dito sa ating crypto ko to para sa mga play to earn games natin. Ayan, so check mo na lang po. Tapos sa social media, dito sa Facebook account, check mo na lang po. Follow mo ako dito or dito sa Facebook page para updated ka sa mga daily posts po natin. Muling i-pick para sa mga articles natin sa local market, dito sa US market, at saka dito sa cryptos, money earners, yung mga simple side hustles natin. So check mo na lang. And then sabi natin, ma-migrate natin to. Mimix na lang natin kay Budagipik yung kanyang contents. Tapos tingin tayo dito sa Twitter naman natin. So yung pinaka-summary muna, ayan, so net foreign buy, 276.42 million. So ang medyo malakas ngayon si property, gawa siguro ni SMPH, no? Nag-up siya ng 1.83%. Si mining naman yung ano na puruhan ngayon. So nag-drop siya negative 0.97. So pangalawa sa gainers is services sector naman. So ito yung mga binili ng mga foreigners sabi ni DA Market natin. BPI, East West Security Bank, AP, CNPF, si Green,
kaya pala umakyat. AC, si Ali sa mga properties. Globe, si Meg meron siya dividends ha. Tapos si Dito natin. Tapos 7, drop ng 3.67. CEO, elected chair of the National Association of Convenience Stores. Pero ba't naman siya nag-drop? BPI, positive 1.51. Meron siyang fixed rate bonds at laki 6.425% interest for 2025. Commence offering on October 17. Pero laki So yung mga bonds natin, di ba? Normally 2 to 3% lang to, pero ngayon umaabot siya na 6%. HTI House Stock announced to 27.6 million cash dividend para sa kanyang shareholders. So ito yung galawan kanina, medyo okay naman. Tingnan natin yung summary. FCG reported substantial 133% increase in net income, pero baliktad. Bumagsak yung price. Home, reducing estimates on first half, sabi ni Cole. BPI, meron siyang fixed rate bonds. Ito yung mga share buyback, AP, Robinson, at saka si SSP. Meralco, Hassan's call on the need for CSP for 1.8 gigawatt capacity. Tugs from JB with Malaysian firm for KSSI. So kapon yan, basa natin. Alter, ano pa meron? Managed to turn around from the 145.2 million net loss in the same period last year. So first half niya kasi is kumita na siya. Nag 38 million. So kaya siguro sumipa na yung ating price action. So good sentiment. Plus, ito medyo na pullback. Na-broke na ba yung yung trend natin. Entrepreneur, politician, Albi Binetes made appeal by a Philippine media for Macau casino operator to revisit the idea of tying with the company that he founded for 500 million. Ayan. So anyway, tignan natin. Not so good yata yung interpretation ng market. FCG, okay, so may bounce naman, kaso ang liit. ASEN, hindi masyadong gumalaw kanina, di ba? Meralco, proposed new terms of reference to the Department of Energy. Si Tugs, may balita. ASEN, Metrobank secures 5 billion loan facility. Alternergy, so kumita nga po, kaya medyo tinulak na yung price natin. Security Bank RCB, Investment Banking Arm, and RCBC arrange and manage 2 billion private placement of fixed rate notes for Asia Link Finance Corporation naman. Okay? So Dennis Anthony Uy, si Converge, and co-founder of Converge envisions Tech City as 200-hectare digital hub in Mexico, Pampanga. So ito yung catalyst natin for today's trading natin. Ayan. Plus, Galaxy Revisit Boracay Casino Plan. Tapos medyo maganda yung SIPA na mga stocks natin dito sa US market kagabi. So medyo bumawi yung mga alaga natin dito. So Nasdaq 1.2%, Dow Jones 0.9%, tapos si S&P is 1.06% naman. Okay? So yun lang po yung mga na-post natin for today. So guys, yung Patreon natin, so malapit na naman yung katapusan. Yung mga gusto sumali po sa trading group and then gusto mo ng guide sa Philippine Market Trading Investing, sali ka lang po dito sa Patreon channel naman natin. Okay, so refresh lang natin si To Trade Asia Prime para hindi siya mag-close mamaya. Ayan, so sa opening pa lang, so di ba kapon binuhusan tayo, umakyat siya kaagad, nag 0.3 yata to kaagad. Tapos dire-diretso tayo until second half, tapos wala nang magic close. Di ba minsan binubuhusan tayo sa closing. So nag-up siya 1.32%. Balik ulit tayo dito sa 6,280. So maganda yung volume. 5.21 billion yung ating traded value. So and then net foreign buy 276 million. So tinamaan dito si SEC, mukhang ayaw na umabot. Yun na yata yung pinakahuli natin sa dividends niya. 1.96% yung drop. Bloom 0.39. And then si Metrobank is 0.95. So panalo si Converge 4%, SMPH 3.07, GGS 3. Nag-reverse yung mga stocks natin. ICT 2.87. So majority naman is up 23. So may 7 na unchanged dito sa mga blue chips natin. 66% foreign. Ayan. Pumasok na kaya itong mga to o binalik lang yung nilabas nila kapon. 34% local participation. So sa winners, medyo marami din yung gumalaw. APBI 8%, ASLAG 7.75, PHR 7.69, Ionic 6.2, Alter is 6.17,
CNOW is 4.48. So nagre-recover pa rin. Converge 4%. TechW 4%. GGS 3% at saka CSM. PH ICT 2.87. Red Sea, oh. So patuloy yata umakyat tong si Red Sea, 2.7% naman. Okay? So sa losers natin, mahina si Plus, nag-breakdown na yata to. 5.86%, Apollo 5% drop, PNX minus 4.83, si Aning minus 4.6 ba? Hindi sila parehas ni Green na. 7, so yun nga 3.67. Si Fruit, laglag ulit 2.7, and then si SCC is 1.96%. So siya pala yung humila, si SCC dito sa mining naman natin. Okay? So busy tayo dito sa ating chart. Tama ba yung ano? Ayan, so anyway, ito yung chart natin sa ngayon. So medyo maganda, no? Totoo na kaya to? Kasi last time nag-drop din, tapos nag-recover, and then nahirapan dito sa MA9. Pero ngayon parang ano siya, oh, solid yung candle natin, di ba? So tapos may volume kasi. Tapos yun nga, bullish engulfing candle tayo. So good sign. So buhay ulit. Kala ko bearish na tayo sa ano sa week na to. Kasi first day pa lang namula na tayo. So balik tayo sa recovery sa uptrend natin, and then hindi tayo nag-retest dito sa support na 6,161. So taas ulit natin. MA100 at 6,400 yung immediate resistance. Syempre, gumanda yung sentiment natin for today. So bukas na siguro natin makita kung recovery na ba yan. And then yung RSI natin is nag-recover din yung kanyang value. So more than RSI 50 tayo for today's trading. So very good. Maganda. US market, tingin tayo. Mukhang drop dito sa US market natin. Refresh natin siya para makita natin. So pa-drop. Kahapon kasi more than 1% naman yung galawan nila. So normal lang siguro. So S&P is negative 0.22. Dow Futures negative 0.16, and then si Nasdaq negative 0.26. European market, so medyo pabaliktad na rin siya, medyo mix. Ayan, Asian market, ayan, so at least sumabay na tayo, no? Okay na yung Asian market, so nag-recover na rin pala siya. Ayan, nag-bounce na. Bukas kaya. So tignan natin bukas. Crypto, okay, ba? Sumipa si parang crypto natin Ayun so 28.5 kaagad si Bitcoin. So gumanda rin siya after na good yung Asian markets. 1.5K si Ethereum, and then 212 si BNB. Ito lang si Bitcoin yung medyo malakas yung sipa. Solana 5%. Yung TRX natin, ganda 0.088 na. Ano ba to? WK ba? Kaba? USD is nag-up siya ng 35%. Pero yung chart niya negative, no? Pero umakyat siya kasi 28.5 yung yung index nitong yung value nitong si Bitcoin natin. Di ba kapon? Nasa lang siya, 26K. So sumipa ulit yung mga cryptos naman natin. Okay? So very good. So lahat ng markets natin maganda. Refresh ulit natin to, and then pag-usapan natin yung trending stocks. So pahinga muna siguro si dito natin, no? Okay, sumipa siya, and then nagkaroon siya ng inverted Dow G. Ayan. So yung next candle, mag-decide kung ano yung gusto niyong gawin. Umakyat pala siya ng 6%. Ayan. Nag-profit taking na sila kasi from the past 2 days, malakas naman talaga siya. Ayan 17%, di ba? Kung medyo naka-timing yung iba, labas muna kasi okay naman na yung binigay ni dito natin. So ito pa rin naman yung chart, kaso yung candle kasi okay. Siguro yung candle na kapag maliit lang yung candle natin, nag-stay siya dito sa 3.6, 3.5 na value, kahit meron siguro siyang red candle bukas, kung maliit lang yung candle, pwede nating sabihin nag-form siya ng flag formation. Pero kung magkaroon siya ng bearish, engulfing candle, kung engulf natin itong candle na to, so medyo mahina siya. So kaya nga ang maganda mangyari sa kanya, mag-stay lang siya 3.5 to 3.6. Normally sa trading, di ba, tinitreat natin to as a bearish candle, sign of reversal in the opposite direction. Pero may mga kasi, may mga cases na pag malakas yung stock, tumutuloy naman siya. Normally, yung candles is maliliit. Hindi nagre-retest dito sa support. Ayan. So bukas natin malalaman. Pero ngayon, syempre bearish tayo kasi bearish yung signal na nilabas ni dito natin. Okay?
So, nag-profit taking po yung iba dyan, most likely. So, 1.37% drop for today. Meron naman siya net foreign buy na 1.67 million. Call FMS, buyer, and then call Star All yung ating pinaka-seller. Okay? So anyway, yung overall trend niya, paakyat naman. So kailangan lang mag-support siya dyan sa around 3.4 peso. Next, Ionics. So nabuhay ulit si Ion. No? Ilang percent na to? Ayun, no? More than 13% na yung inakyat ni Ionics natin. So lakas ng lakas ng galaw niya. So next, resistance. Dito tayo sa 1.45. And then, meron tayong uptrend na direction after ng reversal niya dito sa MA20. Ayan. Medyo maganda naman yung volume niya. So, sumipa. And then, maganda sa kanya, hindi pa siya masyadong overbought. Ayan. Malalakas nga lang talaga yung sipa ni Ionics natin. Okay? So, tingnan natin yung kanyang galaw. Wala tayong catalyst eh. 6.2% for today. Minus 760K net foreign sell. Mercantile call buyer. Call Ichua yung ating pinaka-main seller. Okay? So, very good. Maganda. So, meron pa siya. Hopefully, meron siya. Saka siguro magkaroon ng profit taking si Ionics. Next, FCG. Okay, hirap. Meron ba itong volume? Tingnan muna natin yung price. So, nag-up siya ng 1.49% for today. 298K net foreign sell. Call SBQTs ang buyer. Citisec call yung ating seller. So, at least meron siyang shakeout dito. So, hindi na siya mapuntungan. So, yan ilalagay natin na temporary support 0.65 nautog sa MA100. So, hindi pa bumabalik kasi. Ayan, lumabas na pala dito sa dalawang candle yung holders natin. Pero good naman yung di ba? Good naman yung earnings. So, tanong na lang, makaka-recover ba siya? Kasi kung etong trend na to, yung susundan natin, medyo hirap pa rin siya kasi yung candle natin nauntog dito sa MA100. Kung makabalik siya dito, 0.6, 0.69 or 0.7, then goods pa yung trend natin sa kanya. Pero ngayon medyo broken yung trend. Nonetheless, yung ginalaw niya is at least good naman kasi nag-bounce siya and then nag-green for today's trading. Ba't pabaliktad yung pag lumalabas yung news natin sa kanya, tapos ang lakas pa ng correction nitong si FCG naman. Okay? So yun lang muna nakita natin sa kanya. Next si Green. Congrats mga Greenatics. Ayan. Diretso yung galaw natin, no? So overbought na siya pero malakas pa rin yung malakas pa rin yung volume, yung overall na picture ng volume niya. Malakas pa rin. So kahit na 2% kung dire-diretso naman, di ba? Halos araw-araw meron siyang gain. So nag-accumulate din yan. So ito pa rin yung trend natin. Papunta na siya sa next na resistance kasi nag-breakout na siya dyan. Dito tayo sa 0.5 na siguro o 0.49. Depende sa tingin mo sa kanya. So okay yung RSI, nasa overbought na pala. And then yung MACD is very good din. Yung mga pinapakita na price action niya. Okay? So next, tingnan natin yung kanyang galaw. So congrats, 2.22%, 358K net foreign buy. Call Triton ang buyer and then call BPI yung ating pinaka-main seller. Next, Converge. Ayan. So, buti na lang. Bumawi si parang Converge natin. So, meron siyang flag dito na binuo. Ayan, flag. At hilig niya magkaroon ng flag na. Pangatlong flag na yan. 1, 2, 3. Ayan. So, very good. Siya. Nag-break sa flag formation. Uptrend. And then, ito yung clone ng chart. So, ito siguro. Next na resistance based dito sa galaw is 10.7 o dito muna 10.6 no o 10.7 10.6 o 10.5 yan pwede rin naman. Ayan, so goods yung galaw niya. Kailangan ito kasi net foreign sell pala tong si Converge yan. Anyway, okay naman yung chart. So magtatayo daw ng hub sa Mexico Pampanga si data center hub si Mr. Dennis Anthony Oy natin. So tingnan natin yung kanyang price. Up siya 4.17 pero net foreign sell tayo ng 21.7 million. So hindi na naubos, no? Galit na galit yung investor natin. Maybank Mandarin ang buyer, Mandarin CLSA yung ating pinaka-main seller. Ayan, good vibes naman tayo sa kanya. And then lastly, si Alter. So sumipa ng 6%. Very good. Tapos may volume, Mukhang meron pa ito bukas, Ayan, so pa-breakout siya pero ito yung resistance.
Dito na natin ilagay kasi may volume naman siya. So, yan na kaya yung reversal ni Alter kasi ang tagal din niyang nag-downtrend. No? Ayan. So, nauntog tapos nag-breakout. Ayan. So, meron pa siya mga next na currently nasa resistance pala siya. No? Anyway, next is tanggalin ko to. And then to, MA 100 na lang. Ayan. Kasi ito yung next eh. Ayan o, dito. Ayan. Meron siya support dito which is resistance dito. Resistance. So, yan na lang. 0.9 MA 100. So, very good din yung pinakita niya dahil medyo spike yung price action. Okay yung RSI at saka MACD formation naman natin sa kanya. So, Alter, lakas no. 6.71%. Walang foreigners. Mercantile, FMS, and then BDO Phil stock yung ating buyers and sellers naman. Okay? So, very fast yung review natin. So, anyway, good vibes tayo sa market. Ang hirap mag-review pag pag red yung candle eh. Ayan, pero pag good vibes tayo sa market, so ang daling i-review ng mga stocks natin, syempre, kasama yung sentiment natin sa review. Ayan, so anyway, very good yung candle. Meron tayong net foreign buy. Hopefully, meron siyang follow-up. Kasi finally, naka-breakout siya sa MA 100, di ba? So, kung meron siyang maliliit na kandila na pataas yung direksyon, good sign bago yung, di ba, meron tayong mahabang bakasyon by November. So, good sign na makaabot pa tayo dito sa 6.4 bago magbakasyon ulit yung ibang traders naman. Okay? So, yun lang po muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Join ka sa group, guys, kung gusto mo ng guide. Crypto ko to para sa mga play to earn games, Facebook account, Facebook page, Bodega Pick, Money Earners, Twitter, and then Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market, investing, trading. Pwede po kayong sumali sa Patreon channel naman. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Happy trading po bukas.